It's crazy work for them. It's okay with them because it's a form of art. Okay. Yeah. So some would say they're scared with blood work, but with the tattoos, it's okay. Okay, just a quick pinch, okay? But for me, it's the same. Needle is a needle. Open your hand, Jan. Thank you. Are you alright? Yeah. Kuha na tayo ng tulo, guys. So, Lexus. Ihi na may interest sa atin. Okay. Check it out, guys. Guys, tapos na yung blood test natin. Sa haba ng pila. Fasting, 12 hours. Gutom na. Uwi na. So, yun nga, guys. Okay, mga bakabadodots. Basta tayo magpa-blood test. Yes, guys. So, tapos na tayo. Tulong na. Uuwi na, guys. Kakain na sa bahay. Tulong na. Meron akong papakita sa inyo. Regarding sa bahay. Kapag bibili kayo ng mga kapadodits, make sure pag bumili kayo ng bahay, ipa-check nyo muna. Kasi dati nung bumili ako ng bahay, hindi ako nagpa-check. So ako na binili namin kasi rush yun. So wala kaming matigirhan, kaya right away binili na namin yung bahay. So then, I guess last year, malakas yung buhos ng ulan, and find out namin na may crack yung wall. Hindi naman ganun kalaki. So, and may mga mold sa mga basement namin kasi merong singaw na air na nakakapasok galing sa labas pag winter. So yun nga, nagkokos ng wet sa basement. Pero hindi siya guys hindi sa cracking lang butas. May butas lang, so nagkakaroon lang ng mold sa loob. Kasi yung dating may-ari is meron siyang yung basement, hindi kasi siya finish talagang hindi siya finish. So ako lang gumawa guys. So pakikita ko sa inyo yung mga ginagawa ko and yung natuklasan ko na may crack. So kaya pala nung umulan ng malakas, nagbaha, so may leak. So yun nga guys, pero yun ginawa ko na. So tatakpan ko na lang, then pintura, and then syempre full renovation sa basement talaga. Yeah, mag-ingat, pa-check muna, wag basta-basta bili ng bahay. Yun lang. Okay, let's go. Home time. Boom. What's up? Welcome back to my YouTube channel, guys. So guys, makikita ko sa inyo yung ginagawa ko sa basement namin para makatipid. Ako na mismo gumagawa. So tignan. So nire-repair ko yung basement namin. So yung hagdan, yung flooring tinanggal ko. Ayan, guys. Alright. So ito yung electric yan. Pinalitan ko na rin yan. Dati hindi maganda yan. Yan. Updated na rin siya guys. So yun nga. Yeah, ngayon nagsasanding ako dito. Hindi pa yan tapos. Yan siya. Yan yung bar ko. There you go guys. Kasi dito nung lumakas yung ulan, so
nagkaroon ng leak. So, ni-repair ko siya. Yung wall ko, I guess, may konting crack. So, doon tumatagas yung tubig. Kaya ito, look at na nangyayari dito. Umabos dito yung tubig, guys. See? So, ngayon, tinanggal ko siya lahat. Drywall ko ngayon. Yan. Kung electrical panel yan. Ginawa ko bago yan ngayon. So, dito guys. Yan. 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 Ito yung labahan ko. Yan, tingnan nyo. Kadumi-dumi. So, yun yung mga gamit ko guys. Mga tools ko. Yan. So, dito guys, kasi may mold siya dito. May mold. So, binuksan ko siya lahat. Talagang totally tinanggal ko lahat siya. Kita mo naman mold, di ba? Yan, kita mo yung itim yan, mold yan. So, may pumapasok na hangin. So, galing doon. So, yan, nilagyan ko siya ng foam. So, para hindi pumasok yung lamig galing sa labas. So, kaya nag-create ng mold dito. So, yun nga, wala siyang leak. Wala siyang crack. Ang wall ko dito, yung itim na yan is mold. Kasi mayroong mga butas doon sa gilid ng ano ko. Sa pinaka main floor ko. So, hindi nila nalagyan ng insulation. So, itong mga insulation na ganito. So, yun nga. Tignan mo, yan yung basement ko. Napakadumi ngayon. Makalat talaga yan. And dito guys, yan dito. Buksan natin ang ilaw. Yung mga gamit ko. So, yan. Nag-leak dito guys. So, ngayon, palit ako ng bagong drywall. Dito sa area na to, ay may nakakita akong crack na mahaba. So, pinatsyan ko na yung crack na yon. Pero that is a temporary lamang. And, yeah. Ito yan, drywall na siya. Ganun. Storage to guys. Galing sa stairs. Sa taas, pababa. So, nilalagyan ko. So, yun nga guys. So, ito naman. Patching ko medyo maganda. Yeah. Napakaraming gagawin. And, ito naman yung gamit ko sa basement. Talagang nandito lahat, napakadumi. So, madumi yung basement namin. So, yun nga. Masyadong marami pang gagawin. Nakakalat lahat. Yun. Medyo madumi. Kasi nga, nag-renovate pa ako yung bike ko. So, yun. So, nagpa-quote ako sa mga contractor. Sobrang mahal. That was 5 years ago. Wala pa pandemics noon. So, inopera nila ako. Kinote nila ako ng 30,000. Whole basement. Dito. And with washroom guys. So, nagawa silang washroom dito sa area na to. Dito. Kasama yan. At sabi ko, teka lang. Kasi talaga yung $30,000. Kung kaya nyong gawin nyo kasi sobrang mahal ng materials ngayon. And kung ang competition nila is kung ano yung materials, yun din daw ang labor, yun ang sabi nila. So nga, sobrang mahal talaga. So, ginawa ko talaga, unti-unti ko siya guys. So, ito another storage dito. Yan guys. Ito isa sa mga storage ko. So, ito, kakaroon ng mold dito. May singaw pa rin siya dito. As you can see guys, doon sa baba. I guess doon nanggagaling yung water. So,
Ang ginamit ko dito pampatch is hydraulic cement. So, yan, maganda yan, hydraulic cement. Yun daw yung tamang gamitin or temporary ano. Pero, naobserbahan ko, wala na talagang leak. Umulan nung 3 weeks ago, malakas yung ulan, continuous. So, walang leak akong nakita. So, I guess, successful yung pagkakagawa ko. Pero, hindi ko pa siya sinasarado dito din. So, as you can see, meron ulit akong nilagay na foam. Rider guys, nilagay ko dyan. Paligid, para walang makapasok na air. And then, right here guys, so, kikita nyo yung foam na yon, di ba? So, makikita nyo dito guys, tong mold. So, ibig sabihin, may lamig na pumapasok dito, galing sa labas, pumapasok sa loob. So, kung mainit dito, nag-create siya ng mold. So, dati nga, talaga to, parang cold storage to. May mga ano, yung dating may-ari dito. So, gusto kong gawin itong storage na maayos. So, under construction, hindi pa tapos. So, yun nga. Kikita nyo naman guys, may mga mold dito. So, papatsiyan ko pa rin yan ng hydraulic cement. So, para maging ganun. So, at least. Ang maganda dito guys, nalagyan ko na siya ng mga foam doon. For sure, doon ang gagaling yung air, yung cold sa labas, pumapasok dito. Kung mainit dito sa ano. So, dati guys, dito is talagang nag-i-snow siya dito. Snow. Dito is snow. Yan, nagpro-frozen to. Pero ngayon, medyo okay na, hindi na siya masyadong malamig. So, ang problema ko lang dito guys is, hintayin natin ang winter, snow. Kung talagang magkakaroon pa rin siyang kaya hindi ko siya sinasarado para masigurado ko na hindi na siya nagpro-frozen dito sa loob ng basement ko dito sa store. Nagpro-frozen talaga dito. Nagpro-frozen dito. So, yun nga. Tingnan natin guys sa susunod na. Hinintay ko lang mag-winter kayo. So, hindi ko pa siya tinatrabaho, tinatakpan, nilalagay ng mga ganito. Para malaman ko kung ano bang nakatulong ba itong hydraulic cement sa wall. Titingnan natin guys. So, hindi pa yan tapos pero tignan mo, nakita mo yan dyan guys. Ito, yung itim-itim na yan sa wall. Yeah. May sumisingaw pa rin doon na mga Yeah. So, tapos na. So, ito mo yung gamit namin. Sobrang dumi. Sumisikip kami dito. So, lahat itong nasa basement ko, ako na gumawa nito. Since na binili ko to dati. As in, hindi siya finish. Pero ngayon, guys, finish na siya. Napipinish ko na siya. Konti-konti. Yan, Pero yung quote sa akin, guys, is $30,000. So, kung kukumpitin mo sa Philippine money for this area, hindi ka. Sobrang mahal, guys, talaga. Talagang napakamahal. Kaya, dito sa Canada, ayan, bedroom na ginawa ko yan. Guys, ako gumawa ng bedroom na yan, guys. Nakita nyo yan? Yan. Ginawa ko yan, guys. Last summer. At 3 years ago na pala. 3 years ago. So, yun nga, guys. Hanggang sa muli. So, pakikita ko din sa inyo yung finished product niya pag natapos ko. So, yeah. So, kung ako sa inyo, kung kaya nyo naman gawin, lalaki naman kayo, gawin nyo na. Yun nga lang. Kailangan nyo pa rin. Huwag nyo madaliin. Budgetin niyo kung magkano yung kaya nyong budgetin. So, as you can see, kita nyo naman na naayos ko nung unti-unti ko naayos guys. Kita nyo, yung drywall. Kulang yan. Finish na yan. Naliha ko na siya. So, pipinturahan ko lang pa. Make sure na tatapusin ko lahat yung mga nandito sa area na to bago ko sa pinturahan. Oh, yun nga guys. So, hanggang sa muli guys. Pakikita ko naman yung installation ng flooring ko. So, ito isa pang mahal to. Sa flooring talagang
duguan tayo dito. Pero hindi tayo susuko, kakayanin natin. Ganon tayo mga Pinoy. Mauhido tayo pagdating sa trabaho. So, hindi natin kailangan pababa kung gamitin naman. So, gawin mo, gawin natin. Yun lang guys. Kailangan mo matuto. Kasi kung hindi ka matututo, gagastos ka. Pero kung may pera ka, pagawa mo sa iba, sa mga contractor, but big money pa. Big money ang magagastos mo. So ako, ginagawa ko lang to para sa akin. Kasi ayaw kong gumastos ng malaki. Kaya ko naman. So, iba pa rin yung contractor talaga pulido gumawa. Pero, bakit? Gagawin ko rin naman pulido to kasi ito yung bahay ko. So, guys, konting ano na lang. So, sunod, yung flooring, sa-subfloor ko muna and then laminated. So, yun. Peace out, guys. Bye.